kon e-wallet sang mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masangkad nga bulig sa mga mangunguma kag mahingisda pagi sa uplift ang magapadayon pa suno kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Talye sang balita. Gintunog ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya State of the Nation Address ang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Program ang gilayon nga bulig sa gobyerno sa mga vulnerable sectors lakip na ang mga mangunguma kag mangingisda agud mapahagan-hagan ang epekto sa mataas nga presyo sang gatong tugas ang inaway sa Middle East. Isa sa mga pamaaging interbensyon amo ang Presidential Assistant to Farmers, Fisherfolk and Families o PAFFF nga masubra 2 ka milyon ka mga mangunguma kag mangingisda ang nakabaton sa bulig sa produksyon kag sa ila kada adlaw nga kinanglahanon. Gintungod man niya ang kadiwa program nga may masobra 800 ka outlets sa bilog nga pungsod kung sa diin direkta na nga makabaligya ang mga producer sa mga manugbakal nga wala na nagaagi sa middleman. Dugang pa nga programa, ang benteng bigas meron na nga nagadulong sa bugas sa 20 pesos kada kilo sa masobra 12 ka milyones nga Pilipino. May masobra 2.5 milyones ka mga pamilya ang nakabaton sa libo nga bugas sa idalom sa programa nga bawat bayan makikinabang kaupod ang mga lokal nga panguluan. Sunod sa Presidente, ini ang mga programa abang proteksyon sa gobyerno sa kaayuhan sa mga mangunguma kag mangingisda sa tungas ang epekto sa pangkalibutan nga krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alpas Pilipinas, ginabi-abi ang pahayag ni PBBM angot sa nuclear enerhiya nga mas matinlaw, masaligan kag barato lakip sa lauman sa mga Pilipino suno sa grupo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Ginabi-abi sang Alpas Pinas ang naging pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya ikalimang State of the Nation Address konsona angot sa pagkonsidera sang nuclear energy agud mapabaskog ang seguridad sa enerhiya kag mabuhinan ang nagataas nga presyo sang kuryente. Sino kay Gail Certeza, lead convener sang Alpas Pinas, ang pahayag sang presidente sa kamatag nga sinyales nga ang nuclear energy hindi na malayo nga posibilidad pero isa na ka importante nga policy option sa paghatag solusyon sa pangmalawigon nga kinahanglanon sa kuryente sang pungsod. Ginpatpat man ni Certeza nga dihamak nga mas matinlo, masaligan kag barato ang nuclear nga enerhiya. Sino kay Certeza, ang nuclear nga enerhiya ang mas matinlo bangod wala ini nagasunog sang fossil fuel para makaubra sang kuryente. Ginakabig man ini nga mas masaligan bangod hindi ini apektado sang pagbag-o-bag-o nga panyempo. Samtang ini ang ginakabig nga mas barato bangod ang uranium nga ginagamit sa pag-ubra sang nuclear energy ang tuman kagamay lang pero may dako nga ikasarang. Nagapati ang Alpas Pinas nga handa ang pungsod sa pagkakos sang nuclear energy ilabi na subong nga may mga moderno na nga teknolohiya kag madamo na nga Pilipino ang may ihibalo sa pag-operate sang nuclear power plant. Ginpasalig naman sang Alpas Pinas nga magapadayo ng ila pagtinguha para sa wadasig nga pagsaylo sang pungsod sa nuclear energy. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginatutukan sa karon sa Commission on Population and Development Region 6 ang nagasaka nga kaso sa adolescent o 10 to 14 live birth sa Western Visayas. Ginpahayag ni Harold Alfred Marshall, Regional Director sang CPD6 nga apisar nagnubo ang kaso sang nagaedad 15 to 19 anyo sa rehiyon. Nagtaas naman ang kaso sang adolescent sa 10 to 14 years old nga live births. Sa tuig 2023, naka-record sang 103 ka mga record. Sa 2024, nagsaka ini sang 111. Dugang pa ni R.D. Marshall nga sang una ginatutukan sang kampanya mga 15 to 19 anyos. Rason sa pagnubo sang kaso sa sining age bracket apang wala gawa na hatagan sang igtalupangon ang mga 10 to 14 years old bracket nga amo naman ini ang nagataas nga kaso. Ginpahayag ni Dr. Roylo Laguna, Population Program Officer 3 sang CPD6, nga isa naman sa mga nakita nga rason sa pagsaka sang kaso amo nga wala sang access sa insakto nga impormasyon ng kabataan bangod sa limitasyon sa mga serbisyo. Dugang pa ni Dr. Laguna nga dako nga bagay kon ginagiyahan sa mga ginikanan ng ila kabataan
paagi sa pagbukas nga pag-istoryahanay kapag hatag sang insakto nga impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Na-promote si 3rd Infantry Division Commander Joey Escanilla sa ranggo nga Major General. Ang pag-confer sang ranggo ginpanguna ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete sa Philippine Army Officers Clubhouse, Fort Bonifacio, Taguig. Si Major General Escanilla tumandok sa Alimujan, Iloilo ang gindesignar bilang ika-36 ka commander sang 3rd ID sa adtong Hulyo 15. Antes mangin 3rd ID Commander, nagalagad ini bilang Assistant Division Commander kag nakauyat sang pila ka mga key positions sa division nga nakipan sang Joint Task Force Cebu kag 302nd Infantry Brigade sa Negros Oriental. Ang promosyon ni Escanillas nagahatag bugal kag inspirasyon sa tagsa ka spearhead trooper nga padayunon ang misyon para sa malinong kag matawhay nga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, BIR kag DOF o kung Department of Finance ginpasiguro ang tax relief measures nga ginsambit ni PBBM sa iyang State of the Nation Address. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Detalye sang balita. Nagpatuman na sang tax relief measures ang Department of Finance o kung DOF kag Bureau of Internal Revenue o kung BIR para mabuligan ang mga mamumugon, mga magagmay nga negosyo kag iban pang taxpayers sa pungsod. Ini pagkatapos ang ginsambit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa